Good morning! This is Christy and Europe. Today is Saturday. So, gagala na naman tayo. Dadaling kayo namin sa pinakamagandang lugar dito sa Netherlands. Kaya, don't skip this video. Yung papuntahan namin is sobrang ganda. Ito yung pinaka hinihintay namin na pupuntahan dito sa Netherlands pag spring season na. Kaya, stay tuned and tapusin nyo tong video na to. By the way, nandito na nga kami sa train station ng Hilversum papuntang Amsterdam Central. Actually, sobrang dami naming platform na babaan, so kailangan naming magmadali. Baka kasi maiwan na naman kami ng train. Sa mga oras nga nito, nandito na kami sa Amsterdam Central kasi dito yung next train namin. Kasama na nga namin dito si Janelle. Pero nag-chill-chill pa kami dito. Hindi namin ine-expect na maiiwan na naman kami ng train namin kasi nag-ibang platform kami. Hindi namin mahanap yung platform namin na dun sana kami sasakay papunta sa pupuntahan namin. Buti na lang talaga may same na train kung anong oras kami darating doon sa Helicom train station. Actually, 10 a.m. nga sana yung call time namin. Pero, syempre, late na natulog yung mga person, late na naman nagising. Kaya talaga palagi kaming napapagalitan ng mga ate namin kasi syempre, late always. Bago nga kami makarating sa pupuntahan namin, kumain na lang kami muna ng tinapay kasi sobrang gutom na kami. Hindi kami kumain bago umalis sa bahay kasi malilate talaga kami. Nag-alarm nga kami pero hindi din namin narinig. Useless lang din yung alarm namin. At habang kumakain nga kami, may nadaanan kaming sobrang ganda ng mga kulay at sobrang fresh na mga bulaklak. At after nga ng ilang minutes, nakarating na din kami dito sa train station. Nakita nyo naman, sobrang ganda. Pero hindi pa to yung pupuntahan namin. May lalakarin pa kaming ilang minuto. Ito nga yung mga kasama namin, mga ate namin. Sobrang ganda. Tingnan nyo naman parang mga artista, di ba? At buti na lang talaga nakisama si Mr. Sun dito sa amin kasi tingnan nyo naman, sobrang ganda ng panahon. Ito nga palagi yung kasama namin si Ate Jen kasi siya yung nagtuturis dito sa amin kasi wala naman kaming alam kung saan kami pupunta. Kaya buti na lang talaga nandito si Ate Jen at saka si Ate Joy. Kaya thankful talaga kami dito palagi sa dalawang to kasi sobrang ganda na at sobrang bait pa. At habang naglalakad nga kami dito, may nakita kaming cake na gawa siya sa bulaklak. Tingnan nyo naman, sobrang ganda at sobrang cute niya. Dito pa lang sa mga dinadaanan namin, sobrang refreshing na talaga siya. Paano pa kaya pag nandun na kami sa mismong lugar na pupuntahan namin? Actually, magre-rent nga sana kami ng bike dito pero sa sobrang dami ng tao, naubusan kami. Kaya sabi namin maglalakad na lang kami para masaya. Kaso lang, mahirap lang dito magbike kasi sobrang dami ng tao. Kaya natatakot yung mga kaibigan namin na magbike. So after nga ng ilang minuto na paglalakad namin, nakarating na din kami dito sa tinatawag ito na Tulips Barn. Sobrang sikat nga dito sa Netherlands pag spring season na. Tingnan nyo naman, sobrang ganda at sobrang colorful niya. Maa-amaze talaga kayo pag nandito kayo sa personal. Pero bago nga kami pumasok dito, nagbayad muna kami ng entrance fee na nasa 8.50 euro each. Worth it naman yung bayad nyo dito kasi maa-amaze talaga kayo at marami kayong mga picture kasi sa sobrang ganda ng view, pang Instagrammable talaga siya. Pagpasok nga namin, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, kundi nag-take na talaga ako ng video dyan kasi sobrang na-overwhelmed talaga ako sa sobrang lawak niya. Meron lang naman itong 750,000 na tulips dito sa field nila. Tingnan nyo naman, nag-bloom na yung flowers, nag-open na yung bulbs niya, kaya sobrang ganda. At dito nga sa Tulips Barn, open sila ng 9:30 a.m. hanggang 7 p.m. Pero mas maganda talaga pag early kayo kasi walang masyadong tao. At may mga area nga sila dito katulad ng photo booths para sa mga couple, childrens at sa may mga friends. At meron din sila dito mga foods, drinks, and souvenirs.
Habang nagtitake nga ako ng video dito, napaisip na naman ako malala kasi hindi pa rin talaga ako makapaniwala kung bakit ako nakapunta dito. Na-experience ko, hindi lang ako, pati yung mga kaibigan ko, kaya sobrang pasasalamat ko sa Panginoon. Hindi ko ine-expect na makarating ako dito sa ganitong lugar. Kaya sobrang thankful ako sa ginawa ng Lord sa buhay ko. Kaya sa mga nangangarap dyan, na akala nyo wala na kayong pag-asa, don't give up. Huwag kayong makinig sa mga naririnig yung mga negative words. Huwag kayong tumingin sa mga taong nag-underestimate sa inyo. Hindi sila yung makakapagbago ng buhay mo. Only Jesus can change us. So, He is the source of everything. The only thing can do is to trust Him, faith on Him, believe, and also follow His will. By the way, after ko nga mag-emote-emote dito or mag-take na video, may nahuli akong dalawang nag-e-effort dito. Tingnan nyo naman kung gaano kahirap yung ginawa nila. Sige, may pa-load-load, may pa-upo-upo pa. Para lang makakuha ng magandang post behind the scene. Bago nga kami pumasok dito sa field nila, hindi kami magkakasama. May kanya-kanya kaming mga ganap. Kaya dito na lang kami nagkita sa labas. Nawagan na nga lang kami ng isang friend namin. Nakakain na kami dito sa labas. Kasi after ng kain namin, uuwi na din kami. Kasi may mga duty pa yung iba. After nga namin kumain at magkwentuhan, nag-decide na din kami na umuwi. Kasi hapon na. At dumadagsa na din kasi yung mga tao dito. At habang naglalakad nga kami pabalik ng train station, hindi nga maipinta sa itsura namin na sobrang saya at memorable yung nangyari sa buhay namin. Kasi once in a lifetime lang naman ito, kaya sinulit na talaga namin. After nga ng ilang minutes, nakarating na din kami ng train station at nagpaalam na din kami sa isa't isa. Thankful and grateful nga kami sa mga ate namin na nandyan palagi para samahan kami sa lahat ng mga gala namin. Kaya mamimiss talaga namin yung ganitong bonding. Oras na nga para tapusin yung video na to. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, and follow all my social media accounts. Thank you for watching. God bless everyone.